Okay, so good day po my fellow taong bayan mga ka-Seymour, at ngayon po pag-usapan lang natin tong latest development regarding kay Senator Bato because a day ago or so may lumabas pong balita na nandito na daw po yung ICC warrant of arrest niya, at that nandito na rin daw po yung Interpol na ready na arestuhin po si Senator Bato. Pero after po nung balita na yon, nagkaroon ng mga clarificatory statements po yung DILG at ilang mga news outlets kung saan sabi nila ay wala pa naman talagang warrant. Diba? So like dito po sinabi rin mismo ng ICC na no public arrest warrant issued in PH. So una po yung magandang i-take note dito is no public arrest warrant yung sinabi po ng ICC. So baka merong hindi naka-public na warrant. And then isa pa po ang sinabi rin dito ng DILG, 10,000 task force readied. In other words, 10,000 po na individuals na most likely mag-implement ng warrant na yon ay naka-ready daw po despite na no public arrest warrant yung official announcement po ng ICC. Okay, so anyway po, yung maging main discussion po talaga natin for today is explain ko po yung mga legal side nito, kung whether or not pwede po ba talaga yan ma-implement yung mga international warrant katulad ng ICC warrant na yan dito sa Pilipinas. And mag-discuss lang din po tayo ng mga international law principles in relation to international treaties versus the Constitution po natin. Okay? Okay, so yung sa facts lang naman po natin, unang-una nagkaroon po ng article from news outlets na nandito na daw po yung ICC warrant, pero nag-release po bigla ng statement yung ICC, International Criminal Court, na no public arrest warrant issued pa daw po in PH. And then yung statements po na interesting ditong sinabi ng DILG is that yung DILG ay nag-ready ng 10,000 na cops na mag-implement ng warrant kahit pa po no public arrest warrant yung official statement ng ICC. So ano po, di ba? Very interesting po yung mga statements ng DILG at ng ICC. Okay, so anyway po, ipakita ko lang din sa inyo yung nasa International Criminal Court website. So this is as of May 10, 2026 po itong information na pinapakita ko sa inyo. So if we look at the case po of si PRRD Duterte Rodrigo Roa, wala pa naman pong sinabi dito yung ICC na may warrant of arrest na nga against Senator Bato de la Rosa. However, yung interesting nga po na ino-note natin dito is that no public arrest warrant yung term, diba? So baka merong hindi naka-public na warrant of arrest. Posible din po yun. Kasi ganun din po yung nangyari kay PRRD before, diba? Wala sa website pero meron na palang warrant na biglang in-execute or in-enforce sa Philippines yung pag-uwi po ni PRRD from Hong Kong. Okay, so yan lang naman po yung pinaka-facts natin. Ngayon po i-discuss naman natin yung RA 9851, which is yung an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, so on and so forth. So this law po yung laging ginagamit na basis na dahil daw sa Section 17 nito ay pwede daw mag-surrender ng Pilipino dun sa mga international courts. So quick break lang po mga ka-Seymour, gusto ko lang po kasi kayo pasalamatan lahat because we have recently crossed 400,000 subscribers po sa YouTube. Sa mga hindi pa po nag-subscribe pero laging nanonood, hopefully po you can consider subscribing kasi wala naman pong bayad yung subscription sa YouTube ko. 100% free po ang YouTube subscription. Okay, and of course, don't forget also to like this video para po mas bigyan pa kayo ng ganitong content ng mga algorithm sa social media. Okay, so again po, maraming salamat for the support. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so yung una pong magandang maintindihan po talaga natin in relation to RA 9851 ay ito po yung batas tungkol sa mga international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So wala po tayong question dyan na meron tayong batas in relation to that kung paano mag-prosecute ng mga international humanitarian law issues. Pero ang issue lang po talaga natin is that if we look at this law sa Section 17 to be specific, ay wala pong rules regarding sa pag-surrender talaga. So basahin po muna natin ha. So Chapter 7, Jurisdiction, Section 17. And to be specific, ito po yung highlight ko yung nasa second paragraph. Kung makita po nyo ang nakalagay dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. So yung mga crime punishable nga po, yung mga in relation to international humanitarian law, genocide, so on and so forth. So going back, if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties.
Okay, so ang maganda pong unan yung i-take note dito, ang nakalagay lang naman sa batas is the authorities may surrender or extradite kung meron pong ibang korte or tribunal na nag-investigate in relation dun sa international humanitarian laws. So in other words, kahit na po may international warrant of arrest, hindi po mandatory or obligation ng Pilipinas na isurrender ang isang Pilipino dun sa foreign tribunal or court na yon. Because again, the terms used by law is may surrender or extradite. Diba? And the reason kaya may po yung ginamit niyan is because we have a functioning legal and judicial system po dito sa bansa natin. And to enforce nga po yung issues against international humanitarian law, ito yung batas na yon, yung RA 9851. Okay? So in simple terms, hindi po tayo incompetent yung ating legal system kung saan kailangan natin umasa sa mga foreign tribunals. And this is me speaking po as an actual practicing lawyer. Kung makita naman po natin ngayon, di ba, ang daming mga ongoing cases left and right. Even yung mga political related cases, may mga libel cases na fina-file, may criminal cases din po na fina-file against members of the HOR. So yan lang po, may kita naman po ninyo na gumagana po yung legal system natin kahit na po very politically divided at present yung Republika ng Pilipinas. Okay, so going back to our discussion or yung pinakapunto ko po talaga dito, again, ang sabi lang po, may surrender or extradite. Tapos ang maganda pong next i-take note natin dito is that it must be pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Diba? So sa extradition po, kailangan sumunod yun sa batas ng extradition or sa mga treaties in relation to extradition. Therefore, sa surrender, kailangan din po yun sumunod sa batas in relation to the procedure kung paano mag-surrender. Okay, so ngayon po ang next question naman natin, meron ba talaga tayong batas or rules of procedure kung paano i-surrender ang isang Pilipino dun sa foreign court or a foreign body? At ang sagot po dyan ay wala po tayong batas that discusses or sets the guidelines kung paano tong surrender na provision ng Section 17 ng RA 9851. Kasi kung titingnan po natin itong batas mismo na to, RA 9851, wala na pong nakalagay dyan. After nitong Section 17, it's Section 18 na po. And then Section 19, 20, and 21. So makita nyo, Section 18 speaks of Philippine Court, Prosecutors, and Investigators. Section 19, Separability Clause. Section 20, Repealing Clause. Section 21, Effectivity. So again, wala na pong nakalagay dito kung paano to properly i-enforce yung surrender na provision dito. Sinabi lang nila may surrender or extradite, pero wala silang binigay na rules regarding this under RA 9851. Okay, and then yung next po na issue dito, kung wala sa RA 9851, meron bang ibang batas na para ma-implement to, itong surrender? At ang sagot din po dyan ay wala din po ganong klaseng batas. I've researched already kung saan-saan na po ako nag-search. Wala pong lumalabas na rules of procedure or a regular statute or in the Constitution na pwede gawin tong surrender. In other words, hindi po dapat mangyari yung pupunta lang dito yung isang international tribunal or may ibigay pong international warrant of arrest yung isang international tribunal sa local government officers natin, tas biglang i-implement yun nila, tas sabihin lang nila, we are enforcing the surrender provision of Section 17. Kasi again, wala pong specific way na nakalagay kung paano mag-surrender. Hindi po pwede yung ganun na kukunin mo lang, surrender mo lang directly to an international body, because we have to remember, pag ganun po, that already touches on deprivation of liberty. Diba? So kung deprivation of liberty, papasok po dyan yung right to due process ng isang tao under the Bill of Rights po natin. Diba? No person shall be deprived his right to life, liberty, or property without due process of law. Okay? So yan po yung pinaka-basic naman sa due process. So again, surrender touches on the right to liberty. Therefore, hindi po yun pwede basta-basta lang gawin without a proper law, proper rules of procedure, or a proper implementation of the constitutional right to due process. Okay, so ngayon po ipakita ko naman sa inyo yung extradition para makita po ninyo kung gaano ka-stricto talaga yung extradition system natin or extradition laws before ma-extradite ang isang tao dun sa isang foreign body. Okay, so this one po is the Rules on Extradition Proceedings, AM number 22-03-29-SC. So nirelease po ito ng Supreme Court noong 2025. Okay? So kung basahin po ninyo to, makikita nyo nakailang emphasize po dito yung Supreme Court tungkol sa kailangan talaga dumaan sa local courts natin yung isang extradition request para magkaroon ng proper court order or a local warrant na i-issue po yung regular court natin dito para implement yon, tapos i-undergo na ngayon sa extradition proceeding ang isang akusado
para mapadala po siya dun sa foreign body. So ito po, i-flash ko na lang sa screen to, hindi ko na i-discuss isa-isa kasi hahaba po masyado. But ang point ko lang po talaga dito, kung tingnan nyo talaga itong rule na to na nilabas po ng Supreme Court, kailangan po talaga yung dumaan sa local courts natin, di ba? Like dito, kailangan pa po mag-file ng petition, and then ito kung paano yung proper commencement of an action. An action for extradition is commenced by the filing of a verified petition before the extradition court. Diba? So yung extradition court, that is a local court po dito kung saan magpe-petition pa para ma-process po yung extradition request na yan ng isang foreign body. Diba? So kung makita po ninyo, very strict po yung extradition. So more or less, dapat ganito rin po yung mangyari sa mga surrender na actions. Kasi yun nga po, pag surrender or extradition ang pinapag-usapan, deprivation of liberty po yung posibleng mangyari dyan. Therefore, dapat may proper due process din po talaga. And isa pa po na kailangan natin tandaan, yung mga international documents kasi, hindi yan automatically recognized din po dito sa bansa natin. Kailangan yan mag-undergo ng judicial process, judicial scrutiny, para of course ma-verify kung genuine or legit talaga yon. Tapos kung makita po ng local court natin na genuine at legit yun siya, mag-i-issue yan ng local version na ganun para ma-properly implement po dito sa bansa natin yung mga international documents. Diba? So in very simple terms, hindi po pwede basta-basta may ipadala lang dito international document tapos i-serve, tapos magkaroon ng surrender or extradition. Okay, so yan lang po ang pinaka-point ko. It must undergo the proper judicial process and the proper judicial scrutiny before any of these actions, itong may surrender or extradite, ay posible pong mangyari sa isang Philippine citizen. Okay, so ngayon po, mag-discuss naman ako ng mga legal principles po natin dito kung ano po ba yung nagpe-prevail talaga kung magka-problema or conflict between international laws, treaties at sa constitution po natin or local laws. Okay, at ang case po na ipapakita ko sa inyo is GR number 238875. So this is the case po, yung Pangilinan versus Alan Peter S. Cayetano. This is the time po nung Secretary pa ng Foreign Affairs si Senator Alan. Okay, and then yung legal principle lang po na gusto kong ipakita sa inyo is this one. Ito yung hierarchy of the Philippine legal system. So ito po, basahin ko na lang. Within the hierarchy of the Philippine legal system, that is as instrument akin to statutes, treaties cannot contravene the Constitution. Moreover, when repugnant to statutes enacted by Congress, treaties and international agreements must give way. Okay, so in very simple terms, yung Constitution po at mga local batas natin ang mananalo kung may conflict dun sa mga international laws at treaties. Okay, and the reason why I am showing you this is because kung ang isa pong treaty sasabihin pwede lang gawin yung ganyan, nakunin yung isang tao tapos idalahin sa International Criminal Court, di ba tandaan po natin meron tayong right to due process under the Constitution. So in that situation po, hindi pwede manalo yung ganung klaseng treaty kasi that will violate po the right to due process na guaranteed by our Constitution. Okay, so pinapakita ko lang po to sa inyo para makita nyo kung gaano talaga ka-powerful yung Constitution at yung mga local statutes natin. Di ba? Again, within the hierarchy of the Philippine legal system, treaties cannot contravene the Constitution. Di ba? And they cannot be repugnant to statutes enacted by Congress. So dapat po yung mga basic principles natin dito under the Constitution po natin ang sundin talaga ng mga international laws or treaties kung may conflict man. And that is because po, we have to remember the Republic of the Philippines po is an independent sovereign nation, di ba? Meaning, may sarili po tayong isip na bansa na kaya po natin i-handle yung mga external and internal affairs natin at hindi po tayo sunod-sunuran lang sa mga ibang foreign bodies or entities. Okay, so yan lang naman po ang ibig sabihin talaga niyan. Hindi po natin dapat i-violate yung sarili nating constitution, sarili nating batas para lang po ma-please or maging sunod-sunuran tayo sa mga international communities. Okay, so that is why this is actually a very big issue itong kay Senator Bato de la Rosa at kay FPRRD. Kasi kung ako po ang tatanungin ninyo, ang tingin ko talaga dito, this touches on yung sovereignty rules or principles po natin under the Constitution at hindi lang yung due process yung posibleng may issue dito. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yan. If you like more legal videos on current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!